marami na may nalala sa atin kung nag-discuss sa atin tungkol sa so, ayun. Pag sinabi natin commitment, ano yan eh, easier than said than done. Pag ano. Kasi ito yung pinaka, for me na, yung itong word na to. Pinaka-mahirap gawin. Kasi ang daming ano eh, ang daming trials, daming pagsubok, ang daming pumipigil o handa sa atin para maging committed sa isang gawain, sa isang pangarap, o sa pagsisimula natin sa simpleng bagay na yung meron kang plano, ang daming handa na pwedeng pumigil sa'yo. Gusto mo mag-start ng business. Siyempre, nauna mo muna yan. Yung pera, meron ka agad meron ka agad lang sa mga plano mo na yun. So, sa umaga nito, mga kapatid, meron akong tatlong points para sa atin na ibigay ng Panginoon patungkol sa pamilya. Binabagatan ko itong commitment requires points. Yung title ko po, committed until the end, living a faith that endures. So, sa nabasa nating passage sa Lucas chapter 9, ang pinaka-focus lang talaga na gusto kong i-focus sa inyo yung chapter 23 and 24. Balikan po natin yung 23 and 24. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagkanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, ayun. Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, hindi lang sa simpleng pagtitiwala or sasabihin ko sa sarili ko, naniniwala kay Christ. Naniniwala kay Jesus, hindi lang natatapos yung pananampalataya natin doon sa thought na, ay, naniniwala naman ako kay Jesus eh. Okay na. Hindi lang pala natatapos doon. It is reminding committed to Him every day. Araw-araw. Pag-isip natin, we pray, binubuksan natin yung Bible natin, araw-araw, binabasa natin, one chapter a day. Pwede na yun. At least, pinapakain natin yung kaluluwa natin. Binibigyan natin ng pataba yung faith natin para hindi siya malnourished or hindi siya pumayat. Meron tayong gano'n, regardless of any circumstances. Sabi doon, pasanin araw-araw sa kanyang puso at sumunod sa akin. Ang pagsunod or pagiging committed natin sa Panginoon Jesus, meron yung tatlo na requirements. Unang-una na ibibigay ko sa inyo, ito. Commitment requires relinquishment or ibig sabihin, abandonment. Sa nakalaking hindi masyado mabasa. Ang relinquishment ay simply giving up your desire. Sarili nating kagustuhan sa mundong to. Maaari yung ilan sa atin gustong yumaman, ay lahat pala tayo gusto Lucas 9:23. 9:23. Bawat isa gusto magkaroon ng negosyo, makapagtapos ng pag-aaral, maabot yung mga pangarap nila, gusto kong maging doktor, gusto kong maging militar, gusto kong maging kapwa. Marami tayong gusto na marami tayong desire sa puso natin. Pero sa bilang habang nakikilala natin ang Panginoon, meron pa lang dapat i-abandon sa sarili natin. Yung mga desire natin sa mundo ito, yung pala yung kailangan natin i-abandon. Once na pinili natin sumunod sa Panginoon, ang commitment hindi lang yan sa simpleng pagtitiwala sa Panginoon na naniniwala ako sa Kanya, hindi mga kapatid. Ano lang yun? Surface lang yan ng pananampalataya. Meron pang mas malalim na kahulugan ng pagiging committed, ng pagiging devoted. Maraming mga Kristiyano, lalo na sa
lumalabas tayo ng, ng church, makikita natin yung ibang religion. Sobrang dedicated. Araw-araw silang lumalabas, nag-share ng gospel. No? Kilala niyo yung mga yan? Alam niyo yung mga yan? Yung meron silang tawag dito feast na every March pa yun, pinupunta, nagsasagala sila para gumising buhay nila para sa isang isang kahoy na binubuhat nila. Diba? May mga ganong faith na about yung ibang mga tao, ibang tao. So, tayo, syempre, hindi tayo naiisa sa kanya. Siguro dati, siniwala tayo sa mga ganun. Pero ngayon hindi na. Kasi meron tayo isang pinagkakatiwalaan, hindi ang Panginoon Jesus lang. Amen? Amen! So, wala tayong mga pagkakatiwalaan. So, sabi doon, before we can faithfully follow Christ, we must first surrender our life completely to Him. No? Kailangan ibigay ng buong buo yung sarili natin. No? Kapag nag-commit tayo, naging committed tayo, yung commitment na yun hindi na para sa'yo, o hindi na ikaw yung magpapatakbo ng buhay mo. Yan. Meron na tayong relinquishment na tinatawag. Basahin po natin Romans 12 verses 1 to 2. Romans 12 verse 1. Sabi po doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na inalin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi doon mga kapatid, malinaw. No? Pagdali ko ulit sa kasi basahin natin chapter 2 pa. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ulit natin sa chapter 1. Focus tayo sa ating Yan, sabi doon, ialin ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Sabi ng ni Paul sa atin. Baga ito yung true worship. True commitment natin sa Panginoon. Hindi na ito yung tayo nagpapatakbo ng buhay natin. Hindi na ito yung tayo yung nagmamaneho ng buhay natin. Now, tayo ngayon ay isang alipin na ng katwiran. Alipin na tayo ng Panginoon. Hindi ang alipin dito. Amen! Amen! Lahat tayo alipin na ng Panginoon sa katwiran. No? Hindi na tayo yung tulad ng dati na tayo yung master ng sarili nating buhay. Kung ano yung magustuhan natin, yun yung gagawin natin. Hindi na tayo gano'n. Binago na tayo ng Panginoon. At yung pagbabago na yun, nagsisimula sa pagsusurrender natin or pag-aaral natin ng buhay sa Kanya. Basahin po natin yung Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. No? Hindi na ito bago sa inyo, alam nyo na ito. Kaya remind ko lang kayo ulit. So, sabi doon, kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang manaman sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya ngayon alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So ang pagsasurrender naman natin, hindi naman tayo totally, wala na tayong hindi na tayo, kumbaga, yung kung anong gagawin natin, hindi na para sa tao, ginagawa na natin siya para sa Panginoon. Tutulungan niya tayo every decision natin to make. Gagawin every na papasok tayo sa trabaho, ganyan. Hindi na tayo yung dati na lagi kang late sa trabaho. No? Hindi na tayo yung lagi kang late sa oras ng gawain. Ganyan. Hindi tayo tulad ng dati, no? Meron tayong changes na tinatawag, no? So, dapat makita rin yun sa
buhay natin. Maniwala tayo sa ating Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Yan yung pagiging, ang ibig sabihin ng pagsasurrender natin. So, commitment requires relinquishment. Pangalawa po, commitment proven to obedience. Yung pagiging committed pala natin. Hindi yan tayo, naghahanap ng patunay na totoo ba yung yung pagiging committed mo. Baka naman hindi mo sinusunod si pastor. No? Baka naman hindi ka nagtatides. Baka naman hindi mo sinusunod yung mga utos ng Panginoon. Di ba? Kumbaga yung pagiging committed natin requires obedience. Faith that is demonstrated by obedience, not merely by words or emotion. Hindi na yung na-feel natin ngayon, yun lang yung gagawin natin. Hindi na siya ganun. Kumbaga, dinedemonstrate na natin siya araw-araw. No? Araw-araw tayong sumusunod. Minuto. Do alam natin, sinabi sa atin ng pastor, hindi tayo magiging perfect kailanman dito sa mundo. Kasi we are bound, vulnerable tayo sa lahat ng kasalanan dito sa mundo. No? We tend to say na deliberately, hindi natin sinasadya, ganyan, nakasabi tayo ng masama sa kapatid natin, ganyan, sa kapwa natin, no? Hindi natin siya totally, completely maiiwasan. Pero, meron tayong heart ng pagiging, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa mga bagay na hindi nagagawa natin ng hindi sinasadya o sinasadya mo. So, yung nagsisisi tayo, no? Meron tayong ganyan. Yung iba kasi, di ba, kapag nagawa ng bagay na ganyan, wala akong pakialam dyan. Totoo naman, pangit-pangit na din. Di ba? Hindi ka na binabawi. Intentionally nila sinasabi. Mahirap lang yan eh. Ganyan. Hindi siya marunong. Ganyan. Kung ano naman yung mga pwedeng ipintas ka niya sa kapatid mo o kung kanino man. So, dinedemonstrate natin siya to act. No? So, paano ba natin makikilala yung totoong Kristiyano sa salita lang pa? Hindi. Unang-una natin tinitignan dyan yung kinikilos niya. Yung paano siya mag-act, paano siya mag-pray, paano siya magbasa, paano siya mag-deny sa mga binabasa niya, paano siya nakikihalubilo sa mga kapatiran niya, sa kapwa niya, dun sa pamilya niya, paano siya makipag-usap, ganyan. May kita natin yan sa pamamagitan ng obedience or act of obedience. So, sabi sa Santiago, chapter 1, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. You're receiving yourself kapag sinasabi natin, nakikinig ako, pero hindi ka naman ginagawa. Pag niloloko natin yung sarili natin. Ang masakit pa nito, niloloko natin yung Panginoon. Yung sinasabi mo na, ano ka ako eh? Bigla ka namununtok. Bigla ka nagmumura. Bigla ka, ang bilis mo magalit. No? Yung simpleng lang, yung kinagalit mo na. Di ba? Makikita sa ginagawa kung anong klaseng Kristiyano ka. No? Be doers of the word and not hearers only. No? Pakinggan natin at the same time, gawin natin sa buhay natin. Basahin mo natin John chapter 14, verse 15. Sabi ko dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos, sabi ng Panginoon, Manong Jesus. May condition, no? Merong if, kung iniibig ninyo ako, merong kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mahal ba natin ang Panginoon? Amen. Amen.
Gawin mo yung mga inuutos ng Panginoon. Ano ba yung inuutos niya? Yung pagbibigay. Sa kapwa, sa church, especially sa, siyempre, ano bang unahin mo? May prioritization tayo eh. Pag tumutulong, pamilya muna. Pang ano? Saan ba ito? Yung ano, family, neighbors, basta mga ganun. Nakadepende naman yun sa prioritization. Parang sa atin, ang Panginoon, pamilya, at saka yung mga any other low priorities na yung mga desire na natin. Pero stick lang tayo sa dalawa, yung pinakauna at pangalawa. Noon, pinakaunang utos ng Panginoon, binigay sa atin ng Panginoon. Mahalin niyo yung isa't isa, di ba? Tulad ng pagmamahal sa akin. Kasi sa pinakatakinang utos na binigay sa atin ng Panginoon. Kapag nagmahal tayo, nagbibigyan yung merong ano yan, kalakip yan na awitin. May kalakip yan na pagsunod, yung pagmamahal yan. May kalakip na pagbibigay, na kinahunan, pagbibigil sa sarili. Ano yan, sunod-sunod na yan kapag nagmamahal ka sa isang tao, mga kapatid, no? Kaya, time to time, check natin yung heart natin. Umiibig ba ako sa Panginoon? Umiibig ba ako sa kapatiran ko? Umiibig ba ako sa mga namumuno ng church na ito? No? Check natin yung heart natin. Time to time. So, sabi niya doon. Jesus repeatedly taught that genuine disciples obey His teaching. And yung sermon niya na yun, he compared obedient believers to the wise builder whose house stood firm because it was built on the rock. Alala niyo po yung story na yung mga totoong believer, nung nagtatayo yan sa yung pundasyon nila, bato, hindi buhangin. Para pag dumating yung bagyo, yung mga ano sa buhay natin, hindi tayo basta-basta babagsak. No? Hindi masisira yung pagiging committed natin. Kasi alam natin, firm yung foundation natin. Alam natin, ang Panginoong Jesus yung naging foundation natin sa pananampalataya ito. So, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Kung tayo magdaranas ng paghihirap, pagsubok sa buhay natin. Alam na natin yan, mga kapatid eh. Hindi na yan bago sa atin. Baga, dapat nga magalang ka kapag galing may pinagdadanasan tayong problema. Kasi alam natin, pagkatapos ng problema na yun, may rainbow. Alam nyo yun, yung pagkaras ng bagyo. Baka makikita yung langit, sobrang ganda. May gano'n, hindi kumali yung words nila sa, compare ko na lang siya sa, may hope. Pero maaliwanas yung paligid pagkatapos ng bagyo, ng unos. Kaya tayo, pag nagdadanas tayo ng pagsubok, mga kapatid, pagkatapos ng unos na yun, alam natin merong hope, no, na darating. Pagkatapos ng bagyo, may maaliwanas na bukas. No? Yun. Kaya dapat tayo mag-isip. Hindi yung panghihinaan tayo ng loob na grabe naman yun. Daming may mga nangyayari sa buhay natin, especially. Totoo yan. Naman, sa akin, sa inyo, may kanya-kanya tayong pinagdaraanan. Hindi lang tayo nagiging vocal sa isa't isa. No? Pero meron lang kayong maging problema. Huwag kayong may lumapit kay pastor. Ang sakit. Lumapit kayo kay pastor. Kasi siya yung mas experience, no? Ilang years na siya teach dito, si Bishop. 39, diba? Sabi yan, 37, saka 12 by pastor. Nasada na. So, 40 na. And counting, di ba, pastor? Yes, ano yan? Experience na yan. Baga, mga problema nyo. Kinagagaya ni pastor, pinaanan nyo na yan. Kung hindi kayo kung magiging vocal kayo, maging vocal kayo, pastor. Inuutos din sa atin ng Panginoon yan, kung hindi yung mga alala nyo. Meron tayong mga daraanan, ihatid natin sa
kayo na, bahala na yung ano, kung anong problem na meron. Pero, tandaan nyo, sa labang ito, hindi lang ikaw yung, lumalaban dyan. Sama mo kami, sama mo yung Panginoon. Amen? Amen. Ayan. So, yun. Pangatlo po? Teo. Amen. Pangatlo po, commitment endures through trials. Yun. Kumbaga yung kanina na lang yung foreshadowing na natin. Yun. Basahin po natin Santiago verse 1, 2 hanggang 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo nang magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagtutunan. So sabi doon, consider it pure joy dahil dumaranas kayo ng pagsubok. Para na yun, di ba sabi nila, pag tumaranas siya na, sabi na sa mga corner, buwangin. Kasi, ang saya-saya nyo. Makatayin ka na. Diba? Tumaras ka ng problema, bukod ka na sa utang ah. Kasi hindi tayo tulad yung mag-isip. Naalala natin yung salita ng Panginoon. Consider it joy kapag dumaranas ka ng pagsubok. Kasi alam natin, yung pagsubok na yun, nagkukos ng perseverance sa natin. Papatatag sa pananampalataya natin. So, yan. Basahin ko natin yung Hebrew chapter 12 and 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang mga kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayo tumakbo at buring nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa maggalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalantanan ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kung maalala natin yung panahon nila mga prophet or mga apostol, grabe yung persecution na nangyayari sa kanila. Nandun yung imprisonment, hardship, no? Yet, pinoproclaim nila na naniniwala sila sa Panginoon. Pinoproclaim nila yung gospel na ang Panginoon ang siyang anak ng Diyos na nagkatawang tao na ang siyang magliligtas sa katauhan. No? Despite na sobrang daming persecution that time, patuloy nilang ginagawa yun. Their perseverance became a testimony of unwavering faith. No? Ang hirap magkaroon ng ganong faith, no? Lalo kapag hindi pa natin nararanasan. Isipin niyo mga kapatid, what if? No? What if? It's what if time. What if nasa time tayo nila? Or kahit wag na, isipin what if nasa tayo, Nigeria. Balitaan niyo yung mass killing ng mga doon. Araw-araw silang pinapersecute. Alam mo na, namubuhay sila ng panahon ng mga apostol eh. Diba na yung pagpatay, sinusunod yung mga churches. Mas malala na nga no? Kasi massacre na yung ginagawa. So, what if nandun tayo? What if isa tayong Christian na nandoon? Magiging committed ko ba tayo? Kasi madali yung maging committed dito sa walang persecution masyado eh. Words lang eh. Paano kapag life na yung naka-state dyan? Life na yung pag life and death situation na yung
yung nararanasan natin. Diba? Mapaisip ko eh, kaya ko ba ito? Baka pangunahan ako ng takot. Ayoko pang mamatay eh. Kaya, baka may mga ganun tayong thoughts. What if nandun tayo? Baka yung commitment natin dito, hanggang words lang. Pero kapag kapalit na buhay, baka na tayo, tumalikod na tayo. Tumalikod, yan ang dito sa dito. Baga, what if lang naman? Baga tayo, darating yung panahon, hindi persecution. May wala pa, pero darating at darating yan. Sinabi sa atin ng Panginoon. Magiging ganun ba tayo katatag? Tulad ng mga Christian sa ngayon, sa Nigeria, tulad ng dati, dapat ganun tayo mga kapatid. No, hindi lang maliit na problem. No? Hindi ko naman sinasabing yung problem mo walang kabuluhan. May ano yan, kwenta pa rin. Malang binigay sa'yo ng Panginoon para palakasin ka rin yan. Or baka hindi naman pagsubukin, makaparusa yan. Kasi dalawa yan eh. It's either pagsubok or parusa. Paano natin ma-differentiate or malalaman na parusa yung pinagdadaanan natin? Ginagawa tayong mali. Mali tayo nagawa sa Panginoon. That's why pinaparusahan niya tayo. In the way of giving you us trials or pagsubok na problema natin. Or binibigyan ka ng pagsubok dahil alam mong mabuti ka sa Kanya. Eh, kulang pa yan, sabi ng Panginoon. Nagdalawa pa. Nakasad ko pa nga yung apoy, may pa eh. Diba? Iinit-initin ka niyan. Diba? Tulad ng yung sa may first Peter yung paint na kinumpersa sa gold na sinadarang sa matinding apoy para pagkatapos maging ganap na. So baka ganun yan. So let's differentiate. Kasi baka yung problem mo na yan ay hindi pala pagsubok ng disease. Baka meron kang ginawa. Kaya naman nakakalam niya sa Panginoon. Kung anong bahala dyan, bahala. So yun. Kumbaga tayo bilang mga Kristyano, yung pagiging committed natin sa Panginoon, ulitin ko sa inyo, hindi lang siya natatapos sa words. Nandiyan yung action, obeying, yung sa mga salita ng Panginoon. No? So, bago tayo magtapos mga kapatid, gusto ko yung bigyan ng short message mula sa Joshua 24, verse 5. But as for me and my household, we will serve the Lord. No, kahit anong, kasi yung pag pinasa mo yun, parang may choice. Yung iba, sa ganito sila nag-serve. Yung iba, sa ganito. Pero sabi ni Joshua, but for me and my household, we will serve the Lord. Si Yahweh yung daan. So, mga kapatid, gusto ko yung liwanan ng dito. Simple question. Actually, tatlo to. Is Jesus truly Lord over area of my life, or your life? Or am I really obeying Him even when it's difficult? Will I remain faithful when my faith is tested? No, hindi ko na siya nailagay siya. So, yun. Yung tatlo na yan, mga kapatid, talaga bang si Jesus yung nangunguna sa buhay ko? Talaga bang kaya ko siyang sundin kahit sobrang hirap na? Kaya ko bang maging faithful kahit sinusubok ako ng Panginoon or ng paligid natin? So, ayun. Kaya na makakasagot niyan, mga kapatid. Sa paghahanap din ng kasagutan, naway matagpuan niyo yung Panginoon sa Kristo. So, maraming salamat, mga kapatid. Tayo po yung mga nagalangin na. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa Panginoon, sa yung mga salita, bigay sa amin ang kalakasan. Sa buhay nito, Panginoon, binigyan mo kami ng
Tulungan niyo po kami. Kung kami dumaranas ng pagsubok, Panginoon, bigyan niyo po kami, Lord God, ng kasagutan, Lord God. At alam namin, Panginoon, gagawin ko ito, Lord God, tulad ng inyong mga sinabi, Panginoon. Maraming po salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa tumimo, O Lord God, itong mga message nito, Panginoon, sa amin, sa aming puso, sa aming isip, Panginoon, at higit sa lahat, magawa namin ito, Panginoon, sa araw-araw ng buhay. Sumunod kami, surrender namin yung buhay namin, Panginoon. Pinabando namin yung mga sarili naming desire. Sundin namin, Panginoon,